okay na 'to, okay na sa'kin 'to, mas pa nga yung binigay sa'kin. So, be grateful every time. Wala tayong kailangang walang contest dito. Anong iko-contest natin dito kung sinong mas mayaman sa asawa? Bakit? Lahat ba 'yan, sure ka ba na sa'yo mapupunta, 'di ba? Kung sinong mas masaya, bakit? Lahat ba? Totoo ba lahat na nakikita natin dito? Fraction lang 'yan, katiting lang 'yan. Lahat ng mga pino-post diyan curated, 'di ba? Huwag tayong maniniwala sa yung mga dati na yung mga 'di ba may mga foreign gano'n, yung families na ang saya-saya. Most of them 'di ba, wasak. Kasi ambis na karirin yung marital life, karirin yung family, ang kinarir yung yung kung ano yung makikita nun sa social media, 'di ba? Ang kinarir yung para palaway-lawayin yung ibang tao na, "Ay, ang ganda ng buhay niya, ang swerte naman niya, ay gano'n yung binigay sa kanya nung ano niya." So, kung ikaw, tipo ng taong mainggitin, wala ka talaga. Walang magiging ano sa'yo, kawawa yung mapapangasawa mo kung mainggitin ka. Kasi kahit siguro anong gawin niya, di mo makikita yung effort niya, nagpapakapagod ng gusto. Di ba dito ka, basta mag-work, no? Ako sa asawa ko, sabihin ko siya, ano ba, P? Huwag ka naman mag-overtime. Overtime ka pa ng overtime, eh. Parang ganun. Kung tutuusin, ha, pag nag-work, pag overtime yung asawa ko, doble. Diba? Kung ako, mukhang pera. Sabihin ko sa kanya, sige, magpakapatay ka dyan ng trabaho. Ako mas gusto ko pa tama na nga yan. Halika na dito at magkup-kupan na lang tayong dalawa. Mga ganun. Halika dito. Ah, weekend to weekend, di dapat pag weekend, naglalandian lang tayo. Huwag kang work. Diba? Hindi naman tayo mamamatay eh. Diba? Hindi tayo mamamatay. Ay, mas gusto ko yung memories. Diba? Let's live today. Kasi hindi natin alam eh. Baka bukas makalawa sa dami. Ako lagi ko pinagpipray na Lord. Diba? Pag gumunaw man ang mundo, if this is the last day, sana magkasama ko yung asawa ko. Ayan, di ba? Mga ganun. Ganun ang reality. Yun ang lagi mong worry dito. Di ba? Kaya, ba, intindihin mo pa yung pagyayabang? Kung ano yung tingin sa'yo ng ibang tao. Wala ka mong mapapala dyan. Mapapala mo, di ba? Mga ganun-ganyan dyan. Baka mamaya hindi ka nga gusto ng mga nasa paligid ng afam mo eh. Iyabang mo sa akin kung yung mga in-laws mo ay tuwan-tuwa sa'yo. Iyabang mo sa akin kung meron ka bang nagagawa maganda sa community mo, nagsiserve ka man lang ba kahit saan. Diba? Iyabang mo sa akin kung nakakapag-tights ka ba. Mga ganun, di ba? Nakakatulong ka ba? Kaya hanggat may chance ka magpakabait ka na. Diba ka bukas mo, alam ba? Kunin ka na ni Lord. Hindi ka ba natatakot? Hindi ka ba natatakot? Ano na daw? Hindi ka natatakot sa gaba? Ewan ko. If there's one thing na in-instill talaga sa amin, dapat matakot sa gaba. Matakot kang gabahan ni Lord. Kasi mahirap talaga yun eh. Kasi kung minsan, di ba? Pag meron kang ginawang masama sa kapwa mo, hindi directly sa'yo ang pasok na yan. Yung iba, minsan, sa family mo or kung sino yung talagang nagmamatter sa'yo. Ano daw? Yes, me too. Di ba? Ganun tayo mga big. Kaya kung kayo, nag-aabang kayo ng mga bisa nyo, di ba? Mga ganun. Let's be happy na lang. Kung ano yung dapat, pulutin na lang natin, no? Ako dito kaya alam ako nag-TikTok kasi nalungkot nga ako nung dating na kung na-copyright ako, no? Tapos yung mga pinapanood ko dito, nandito na basta sa US, mga ganyan. Most of na-follow ko sa ganyan couple na halos kaedadan ko din, no? May mga may edad na rin na, na American yung partner, no? Napanood ko sila, happy ako. Sila yung nagpalakas ng loob ko na okay, sila nga na kaya yung ganito eh. Ako pa, nung bago pa lang ako sa LDR period. Kasi kailangan mo yun eh. So, mamili tayo. Doon tayo mag-draw ng strength sa mga taong, di ba, makakapag-uplift sa atin. Huwag yung makikinig ka ng ganyan. Tapos pag nakita mo kung ano sa kanya, minsan yung iba pa dito nagkukumpera ng mga bato, ng mga ano nila. O, anong silbi niyan sa buhay nyo? Yung engagement ring nyo. Hindi naman pwedeng isangla. Lugi kayo pag sinanla nyo. Huwag bobo, huwag mo isasanla yung engagement ring mo. Gold lang ang importante sa mga pawn shop. Diba? Benta mo na lang para talagang makilatis yung bato. Mga ganun, diba? Tapos, ang tawag dito, ano nun? Ano ngayon kung mas may naibigay sa'yo? Diba? Pagandahan na lang sana ng treatment. Siguro, no? If there's one thing na biggest flex, yung paano ka i-treat ng asawa mo? Diba? Kasi yung iba dyan, bonggang-bongga, pero hindi mo alam. Ako, minumura mula ulo hanggang paa. Tapos grabe yung mga pinagkagagawa. Daming mga ganyan sa totoo lang. Maawa ka na lang kung minsan pag nalaman mo yung totoo. Lord,
Kasi sabi ng baluti ng panalangin eh. Baluti ng panalangin, huwag yabang. Borrowed time lang to. Diba? Kahit gaano ka pa karaming pera mo dyan, mamamatay at mamamatay ka. Diba? Inevitable yan. Lahat tayo dun papunta. So, anong sense nun? Diba? Dami kang ng pera dyan, iiwanan mo sa pamilya mo, ma-appreciate ba nila? Whereas kung sana meron ka man lang, diba ako na meron akong mga taong nawala na sa buhay ko na naalala ko yung mga saying na sinabi or yung wisdom na na-impart sa'yo, yung lalo about money, about sa pakikipagkapwa-tao, mga ganun. No? Yun na maaalala mo sa tao eh. Hindi mo naman maalala yung, ay, narigaluhan ako niya ng Louis Vuitton, ang bait-bait ng tao niya. Wala! Di ba? So, hanggat buhay ka pa, if there's one thing na kaya mong gawin, eh, mabuhay ka ng tama. Mabuhay ka ng patas. Para yung pamilya mo, hindi kailangan magsinungaling sa eulogy mo na mabuti kang tao. Imaginein mo yun, no? Uy, ang bait-bait niya, ang ganito ganyan. Pero alam nila, hindi naman, mali naman yun. No? So, yung ibang talaga nakakakilala siya, sabihin, sinungaling ng pamilya na ito, mga ganun. Diba? So, live your life na hindi na kailangan magsinungaling nung pamilya mo, pag wala ka na sa eulogy mo, ha? Be, ganun lang tayo. Mabuhay tayong tama. Kasi kung meron mga unfair sa mundong to, kahit naman gano'ng kakabait dyan, meron at merong gagawa ng masama sa'yo. Nililista ko yung aking assignment na pinapagawa sa akin ng doktor. Meron at meron ng gagawa ng masama sa'yo. So, kailangan mo bang gumanti? Hindi. Kasi wala ka namang panalo sa mga ganun eh. Kasi meron na talagang mga taong may evilness. Kaya maganda dun, pabayaan mo na lang sila. Like, I will avenge you, sabi nila. Yun. Kumisa kaya pa mga ganun, lalo dito sa TikTok, kumisa pag binubura ko na lang kapag inis na. Pinipigilan ko yung sarili ko, lalo yung mga talagang, ang daming nainis sa akin nung nung nag-first meet na kami. Tapos, nung nandito na ako sa US, parang, ha? Ano bang ginawa ko sa inyo? Hindi ko kayong, legal naman ang pasok ko dito. Jowa ko naman to, wala naman akong inapakang iba sa inyo. Ha? Dapat niyo pang hanas sa akin, wala naman akong ginagawa sa inyo dyan. Mga ganun, napabayaan ko na. Kumisa nga, kahit mga hanas na,